Hello, good afternoon. Ayan, kakakuha ko lang ng unit galing VinFast EDSA. Thank you VinFast EDSA na update na yung aking VF5 finally. So tingnan natin kung ano yung mga pagbabago. So ang una kong na-notice dito ay unang-una English na siya. Okay, hindi na siya Vietnamese. Dati kasi pag binubuksan mo hindi ko maintindihan. Tapos nagsasalita siya parang welcome talk. Pero hindi ko maintindihan. Tapos, pag prines mo naman yung ito, dati Vietnamese. Ngayon, at least English na siya. So, pwede nang look. Turn on aircon. Okay. Initiated the AC system. Yun. So, nagbukas na yung aircon. At least meron siyang voice command na English, nagkakaintindihan na kami. So yun yung isa. Pangalawa, pag biyahe ko from EDSA to... Okay, I'm here now in EDSA. Karating din VinFast EDSA. Dito sa bahay, parang ewan ko pero feeling ko parang mas responsive na siya. Nadagdagan yung kanyang bilis, no? Parang gumaan. Okay, so yun yung isa sa naobserbahan ko. And then tingnan natin dito naman. Ayan, meron na siyang Apple CarPlay. Okay, so itong Android Auto dati nang meron yan, pero ngayon nadagdagan na ng Apple CarPlay. Ayan, so the rest I think ganun pa rin. So yung Apple CarPlay lang pala na dagdag. Ayan. Okay. Sige, so hopefully hindi na magkakaroon ng glitches siya kasi na-update na, no, sa latest version. Thank you. Yun lang yung hinihiling ko kasi yun lang yung kulang. Isang magandang nangyari after update ay yung pag-open mo ng head unit, yung setup mo, kung ano yung sinet mo last driving event mo, bumabalik siya sa last setup na ginawa mo. Before kasi, bago nag-update, pagbukas mo ng infotainment, bumabalik siya sa default setting. So halimbawa, yung regen, katulad ngayon, yung regenerative braking, sinet ko siya sa low. So pagbukas ko ngayon, nasa low pa rin siya. Noon, pag sinet ko sa low, and then pagka off ko, and then pagka binuksan ko ulit, nasa default setting siya na high regen. Kaya pindot ka ng pindot, set ka ng set. Unlike ngayon, okay na, kung ano yung sinet mo, yun na, mini-maintain niya na. Isang pagbabago na na-observe ko ay ito. Dati wala siyang number pag pinipindot mo to. So hindi mo alam kung anong level ka dyan. Similar to this, no? Pareho dyan. Estimate lang dati. Pero ngayon, after the update, pag pinindot mo siya, ayan, may nagpapakitang 1, 2, yan. Ganito din dito. 3, 4. So at least alam mo na kung nasa ang level. Okay.
Isa pang napansin ko, parang mas tumahimik yung motor niya upon idling. Ayan, isa pang pagbabago na na-observe ko. Dati pag umaatras at pag malapit na, may isang malakas na tunog, nakakabinging tunog yung maririnig mo. Pero ngayon, pag nilagay mo sa reverse at malapit na, same distance to katulad nung dati, kasi dito ako parati nagpa-park. Ayan, ganyan na lang siya, hindi na siya ganun kalakas. Good job. Today papunta tayo ng Tanay, mga 30 kilometers away from my place, Taytay. Dito natin matetesting yung anong pinagbago ng sasakyan after the firmware update. Ang daan natin, mag-aakyat tayo ng Antipolo para maramdaman natin yung hatak, and then bababa tayo ng bandang Teresa para maramdaman din natin yung kung may pagbabago ba sa regen braking, etc. Okay? Doon yata yung sa kabila. Sa loob. Back to back, no? From Tanay, and 48% natitira. Okay, so tingnan natin ilan ba yung so to all, I suggest kung gusto nyo, if you're
in search or in hunt for an electric vehicle that's less than 1 million, I would highly recommend VinFast VF5. The best. Okay, lalo na ngayon na updated na yung kanyang software. Okay, so yung iba hindi ko pa alam kung ano yung mga nadagdag, ano, pero siguro yun yung pinaka-importante sa akin, yung glitches. And then ito yung Apple CarPlay, matutuwa si Mrs. niyan. The rest, yung additional responsiveness, speed, yun medyo maganda. Ayun pa pala, sa sound parang gumanda yung quality ng sound niya bahagya. Okay, so that's it folks. See you next time. Okay, bye.